So, once again, good morning. Ang butang nga naay balor, naay value sa eternity, walay lain kundili ang pulong sa Dios. Provided mamahimo siyang living word sa ato ang isig ka hunahuna o espirituhanong kasing-kasing. Salamat sa extension sa kinabuhi nga iyahang gihatag ka nato. Natay another chance no, sa pagpadayon sa pagkaon sa pulong sa Dios, pag-inom sa pure essence of the word, the water which is pure, nga mao actually ang maghugas sa ato ang di lang kay sa mga kasaypanan, kundi ang mga content nga na-carry on or na-carry over nato sa ato ang isig kakinabuhi gikan sa pamaagi, pamatasan ug abilidad ni Adan kay wa gid siya kuhaon o ang ato ang Ginoo wa gid dawaton bisan pag-unsa ka maayo ang ato ang bitbit dito sa atong daang pagkatawo sa panahon nga nahimutang luwas, wa gid dawaton ato ang Ginoo sa iyang presensya. Sanglit ang ihag yung pag encourage sa mga believer sa mga panahon nga nagtudlo si Pablo, walay lain kundili ang pagdoon kay pinaagi niini makuha nato ang mga statutory requirements, meaning when we say statutory requirements sa ato ang panahon karon sa panahon sa Kristyanismo, ang mga pagsulat ni Pablo, labaw sa ngatanan sa mystery doctrine, diha ta mukuha o guiding factors or guiding rules sa ato ang day-to-day living. So naay mga statutory requirements o kinahanglan ni siya tun-an unsa ang mga commands. Commands na gikan sa pulong sa Dios sa edad sa Kristyanismo or sa panahon sa Kristyanismo. And then unsa ang balaod? Balaod dili tong mosaic law kundi sa atong panahon karon ang katong 5 ka balaod: law of life, law of liberty, law of love, law of self-sacrifice, and supreme sacrifice. So mao na siya ang balaod karon nga gusto idasig sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. And so ang iyahang bugana sa pagpahinumdum ka nato na di lang kay katong statutory requirements, di lang kay ang balaod, kundi appeal ang charge. When we say charge, mao ni siya ang iyahang pagpadayag or pagpahibalo ka nato na sa panahon nga kita nahimong luwas na atay mga gasa. And sa kaning gasa, usara diha napulo ka gasa ang gipadayag sa Ginoo sa mga pagsulat ni Pablo: pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher, helps, giving, leadership, administration, mercy, ug service. Mao ni ang charge or gihatag, gipial sa Ginoo kanato. Iyahang gihatag sa panahon nga nagtuo ta sa gihimo ni Kristo. Usaraan na ang mamahimong ato agyong identified na gasa, although maka-function ta sa uban nga mga gifts nga na ay level of difficulties. Pero sa panahon nga or panahon na masabta nato kung unsa gid ang ato ang gasa, ang ihag yung design, ang iyang pamaagi, iyahang pag-design ka nato nga ma-exercise nato ang kung sa man na siyang na-identify nato na gasa sa mga panahon nga nagatigom ang anak sa Dios. So para sa ani matag Domingo kung nagatigom, kung nasabta natong ato ang gasa, mao kini ang ato ang exercise sa lokal nga tigumanan sa lawas sa Ginoong Hesus aron nga ang mga anak sa Dios madasig. So kung ako ang gift is naa sa teaching, I have to be here kay mao man ang gipial sa ato as Ginoo na spiritual gift para i-encourage ang body ni Jesus Christ. Aron nga ang lawas ni Kristo sigasig yun nga muanhi, sigasig yun nga mo participate, sigasig yun nga persistent at the same time nga mo appeal sa pundok kay wala gi kalimtan sa Ginoo or wala ginigar sa Dios
ang paghatag og instruction na dili ninyo kalimtan ang panagtigom. So don't forget the assembling of yourselves, nga mausab ang gisulat ni Pablo dito sa Hebrehanon. So kalipay nato na sa panahon nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, makapadayon ta sa pagtubo sa kaalam ug kahibalo isip kabahin sa ato ang lokal nga tigumanan dinhi sa Pulomolok. So sa ato ang pagsugod, magapaduol ta sa trono sa grasya, magapanguna ako sa pagampo. Ang promise gid sa Ginoo nga kung naa may duha or tulo nga managtigom diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, ana siya sa ato ang tigumanan. Well, sa ato ang panahon jud karon, bisag ako ra, o ikaw ra ante, kung asa man ta tungod kay gipuy-an ta sa Amahan, Ephesians chapter 4 verse 6, gipuy-an ta ni Kristo, Galatians chapter 2 verse 20, and then gipuy-an ta sa balaan nga espiritu, Efeso 1, it's not Ephesians, 1 Corinthians pala. So unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 nga gipuy-an gid ta sa balaan nga espiritu. So sa pagpadayon, pangayon sa nato ang kaalam sa Ginoo kay sa iyang maning grandiose na plano ug sa iyang plano ang iyahag yung gihatag kanato nga maong maghatag og final authority sa pagpanudlo walay lain kundi ang balaan nga espiritu. So our teacher really today is God the Holy Spirit ug dili ang tawo nga nasa inyong atubangan. Gamit lamang ako ang mga baba sa paghatag og mga pulong, pero ang kaning mga pulong dili ni ako kundi prinsipyo nga nagikan diha sa Ginoo. So sa atong pagpadayon, duko ta sa atong mga ulo, magapamalandong ta, tahod ta sa ato ang Dios nga mao nga atong gialagaran ng ampo ta. Salamat kay Amahan sa higayon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa extension sa gininhawa sa ilong. We still have another chance to sit down and study your words. And na-resolve na namon isa sa among isig kahuna-huna na labaw sa nga tanan ang among pagpangalagad. Mahimo lamang kini siyang secondary tungod kay nasabtan namo ang kaalam ni Ginoong Hesus. So sa pagpadayon tungod kay gi-extend nimo ang among kinabuhi, napa kami higayon nga magakaon ug magainom sa pulong sa Ginoo nga mao ang kaning butang nga naay value sa eternity. So salamat kay Ginoo sa higayon usab, salamat usab sa balahan nga espiritu nga mao ang nagahatag og pagpanudlo, nagagiya, naga-testify. In fact, siya man gani ang naga-intercede sa among mga hunahuna sa istorya sa mga pulong nga sometimes dili namo masaysay, pero sa iyahang intercessionary work mahimo yung mapadayag sa trono sa grasya sa mga panahon nga ginaabli namo among mga baba. So salamat kay Ginoo sa higayon nga ilabi na sa freedom sa kagawasan nga imong gihatag kanamo that we can still have the freedom to gather around and study your words. And praying also for those who are coming. Salamat gid Ginoo sa imong traveling mercies. Makauban namo later ang among mga igsuon, kabahin, miyembro sa lawas sa Ginoong Hesus sa among pagpadayon sa pagtubo sa kaalam ug kahibalog. Among gibalik diha kanimo ang tanan, pagpasalamat ug pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Good morning. Before ko mag-proceed, basi may question. Basi may question. Kung wala, madiretso kita sa aton nga pagtuon siningaga. Ginbiyaan naton nga bersikulo sang nagligad nga Domingo ang ining 1 Peter chapter 3 verse 15. Sili niya, but in your hearts. Pag sili niya nga hearts, that's actually sentro sa ato ang kaugalingon. Compartments ang aton nga intentions, compartments ang aton nga inner self, compartments ang aton nga will, kag character. Sa muna siya ang heart. Kag muna siya ang gusto gid sa plano sang aton nga Dios sa iya nga grandiose design. Ang iya gid nga gusto ipadayag sa aton nga maintindihan naton ang iyang grandiose nga plano. Nadula ang aton nga whiteboard pen. Pastor, wala na. Di na yan nilaging butang. Whiteboard na, dito mo lang yung dala. Ay, basi ara dito, dahil lang. Hindi
Wala man dito. Oh. Base may nag Dahil lang. Okay. Anak ko. May isa pa kabala. So, sa ato na kasing-kasing, ang gusto gid sa Ginoo nga maintindihan naton ang grandiose plan. Kagangina nga plano aton gina siya gintanaw, may ara sang his purpose, prerogative, and ang iya nga plano. Ara pakita sa aton nga lesson regarding sa purpose. Kung nga ara kita diri sa kalibutan nga gin-extend niya nga aton nga kinabuhi, nga sa damo-damo nga sperm cell nagpalumbaan na nga kita ang nahimo. Kay millions of sperm cells ang sa conception ang nagpalumbaan na pero kita gid ang nagwa. Amo na nga champion kita. Ang aton gid nga insindihon nga tungod kay champion na kita, kabay pa nga mahimo gina siya nga ma-realize man sa aton nga espirituhan nga kinabuhi nga sa aton nga whiteboard may ara sang ginatawag nga ginsulat naton grandiose nga plano sang aton nga Ginoo. Ang inang purpose wala sang iban kundi himayaon ang aton nga Ginoo. So ara pakita dira sa nga pagtuon nga ang purpose gid gali sang Dios nga gina-extend niya aton nga kinabuhi sa adlaw nga tanan is to glorify Him. So kabay pa nga kada waking hours naton or waking moments, hindi naton malimtan ang paghimaya sa iya, bagay nga wala nahimo sang kaaway sang Dios. Always gid ginahimo sang kaaway, wala sang iban kun hindi ang yawa, ang pag-accuse sa aton nga Ginoo. Kaya ang iya man nga gusto, pulihan niya si Jesus Christ. Amo man tuya gusto. So ginpadayag sa aton nga sa Isaiah chapter 14 verse 14, ang gusto gid sang yawa nga i-usurp niya ang authority sa aton nga Ginoo ni Jesus Christ mismo. So 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your hearts, tas actually sentro sang aton nga iniig kaugalingon sang aton nga kinaiya, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense. So kung may mamangkot sa aton, kung naay mangutana, kung anong aton nga ginapatihan, able kita nga maghatag sang depensa. We are prepared to make a defense to anyone who asks us. Sino man to ang mamangkot sa aton, may ara kita sang reason. Kag interestingly, ang inang word nga hope, okay, for a reason for the hope, that's actually from the Greek word elpis. Kag ang inang elpis nga word or hope, naghambali na siya sang absolute assurance in glory. So, glorious expectation na siya, na ginpadayag na sa aton sang Ginoo. May mga butang nga ginistorya ang aton na Ginoo sa mga nagligad nga panahon nga may katumanan sa paglagan sang panahon. Kag sa panahon nga wala pa natuman ni mga promised future, nagapatigid kita nga initanan matabo. So balik, ang inang word nga hope is elpis in the Greek. Kag ang iyagid nga definition is glorious expectation that is actually in us. So kung ano man ang mga pamangkot nga ihaboy sa aton, sa kung sino man ang aton nga kakilala or probably hindi naton kakilala, we always have the teachings or the doctrines nga aton ma-offer sa tao nga nagapamangkot sa aton. And then every time we do it, ginpakapinan ni Peter. Anong iyang pakapin nga attitude? Siling niya to, do it with gentleness and respect. So hindi kita isip isa ka hambog nga kay tama kita mo gining aton nga iduot sa aton nga kaistorya. So objectively, kung knowledgeable ta sa mga pulong sang Ginoo, ang aton lang ginahimo is ihaboy ang texts. Hindi naton papel or it's not our role to convince.
And it's even not our role to convict. Trabaho na siya sa Holy Spirit. That's why ginpakapinan gid ang nga verse ni Peter sang gentleness and respect. So ang aton gid nga role is i-guide ang aton nga kaistorya kung sino man ang nagapamangkot sa aton. We'll just throw in the verses. Haboy lang na nga mga bersikulo. And then allow the person to investigate sa iya mismo nga kinabuhi ang mga gutlo nga ginpilak or ginhaboy nato, gilabay nato sa atubangan sa nagapangutana. So ang aton gid nga role is i-master. I-master ang pulong sang Ginoo. Good morning. Amo na siya nga hindi naton gid role ang pagpugos. Kay kung pugso na naton ang tawo, madula na ang essence nga ang primary isa sa mga primary establishments or institutions nga ginhatag sang Ginoo sa tawo amo ang kagawasan. So tungod kay naghatag ang Ginoo sang kagawasan, wala gid kita sang right nga mag-coerce sa aton nga kaistorya. So again, balik sa aton nga verse, ang last nga talata, we always do it with gentleness and respect. So kung halimbawa luli kay istorya ta ka and then I am giving the idea na sa imuha kung imong dawaton or dili, and I don't have the authority to coerce it. Pero kung imo siyang gipamalandungan, tapos kay nabak-upan man siya sa scriptures, and then ang kanindot lang kung imong gi-embrace, trabaho sa balaan nga espiritu ang pag-convince. Trabaho sa balaan nga espiritu ang pag-convict. Amo ni nga kinahanglan ang presence sa mga Christians. Kay hindi man makita ang Holy Spirit. Ang mga concepts, ang mga commands, ang mga statutory requirements, ang mga rules for living, hindi man na siya makita. This is actually in the invisible realm. Mahimo lamang na siya nga makita kung ang anak sang Ginoo magaistorya na. Kag sa panahon nga kay master na naton, panahon nga ato ni siya ginaistorya, ma-convey ang thoughts, ma-convey ang ideas, ma-convey ang pamaagi sang Ginoo sa kung sino man ang aton nga kaistorya. But again, may sang but. Hindi naton trabaho ang pag-convict. Klaro ha? So, hindi ka mo matingala, after sining aton nga lesson, kaya nakuha naton ni siya, hindi ka mo matingala nga after few days may mamangkot sa inyo. Out of nowhere. Out of nowhere. Kung nagapamalandong kita sa pulong sang Ginoo, kag seryoso kita nga nagatuon sa pulong sang Dios, kag nakita sang Ginoo nga ready ka, although may ara sa mga panahon nga wala naton ginpamalandungan ba, napamatian naton pero wala naton ginpamalandungan, pero ginalaw sang Ginoo nga i-test ka sa imong kahibalo. Sa ano nga pamaagi, may ara siya nga dalon nga tawo nga magpamangkot sa imo. Good morning. Morning. Gali, may ara siya ialaw nga tawo nga mamangkot sa imo. Nga sa panahon nga ginpamangkot ka sang iya nga ginpanghaboy nga questions, makasiling ka, natakal man amo ni sa Sunday school. Pero kung wala ka sang siling ba na mastery, you are not really confident to share the thoughts of God. And then masiling ka pagtalikod mo, sayang, oy sayang. But that's actually the reality. I-allow sang Ginoo ang test sa imo man nga kinabuhi, parang hindi pang i-discourage. Kung hindi, para i-encourage nga pwede nga ato nga situation magbalik. So pagbalik liwas ang sitwasyon, tungod kay na-realize mo nga kinahanglan gid gali magtuon, ibalik na siya sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, kag when you have the capacity to speak about the thought pattern of God, the doctrinal intake coming from the Lord, kung ano ang mga pamaagi, ano ang mga promisa. Kung may ara ka sang mastery, you always have the confidence to share. Kag kung itap na ka, antibibing maghambal lang yung mga kaistorya, salamat gid ha, sa imo ko gid ni siya naintindihan. You will have that joy, inexpressible joy, kaya hindi mo siya makontain. Tungod kay, as you had been dispatched by the Lord, gingamit ang imo nga mga baba sa pag-share sa pulong sang Ginoo. Okay? So again, siling ni Peter, but in your hearts,
in the center processing self that we have, we honor Christ, the Lord, as holy. Jesus Christ is actually the Word. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, again, do it with gentleness and respect. Pinaka-importante gini siya na maintindihan sang tanan. Klaro ha? Ti kung hindi siya, nga ano pang galgal mo nga magstay, biyae. Kung hindi siya magpamati, sayang lang imo nga 2 ka oras. Bisan tagaan ka pa sang 2 ka adlaw sang sinang istoryahan mo sa iya. Kung hindi siya magpamati, kung maghambal na siya nga, sige lang, imo man na. hindi na pag i-push forward. Tungod kay may ara na siya sang kagawasan. Mas maayo pa nga biyaan mo siya, balik ka sa kung ano imo ginatrabaho, may ara ka pa sang maubra. May ara ka pa sang matapos during the day. So kinanglan kita man isip mga anak sang Ginoo, discerning kita dapat. Kaya ma-discern ba yan natin ang tao kung gutom siya sa pulong sang Ginoo or kung hindi siya. So again, freedom is the issue. Muning always natin ginapamatian. Always natin siya mabatian. One man or woman in the middle of the angelic battle, freedom is always the issue. Okay? So wala sang pugsanay, tungod kay again, ang aton nga trabaho is ang mag-share lang, hindi naton trabaho ang pag-convince or pag-convict sa tawo nga aton ka istorya at any given moment nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Next slide. Why? Dahil lang naglahang ang aton nga laptop. Tagay ko few minutes. Okay. So, grow in our conscious time in studying the Word of God. So, gitanaw nato to siya last Sunday, nag-compute ta. How many hours did Jesus Christ in His humanity? Interestingly, after our lesson, few hours after, nag-text si Luli. Ang bayan sa akon, Kuya Clark. Kuya, pa-address mo sa akon, Brother Luli? Kuya, tatay? Kuya? Kuya Clark. Kuya Clark, kung si Jesus Christ God, ganun kinahanglan pa man siya magtuon. May point ang bata. Ang siling ko sa iya, you have to realize na sa Philippians chapter 2 verse 5 and following verses, ginbiyaan niya ang iyang deity. He became man, just like us. And because He is man, gisurrender gito niya ang iyang omniscience, omnipotence. Kung naa may miraculous work sa gihimo si Jesus Christ, ang balaan nga espiritu in His life, amo ang naghimo sang miracles. Pero when it comes to knowledge, nag-zero knowledge si Jesus Christ. That's why, gi-compute nato last Sunday, kung silent ang tuig from 12 years old to 30 years old, 18 years, silent. Wala sang may ginhatag na historical narrative about sa kanan ng mga years. So, ang atong gin-assume, kung may ara siya sang 5 hours a day, sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, so, 5 hours times 365, kung ano ang product, i-times mo sa 18 years, ara sa 32,800 plus hours of instruction. Bago siya nagwa sa scenario, bago siya naghimo sang iya nga first ever nga miracle sa Cana, sa Galilee, sa itong paghimo sang wine. Kag, amo na to dahil niya sunod-sunod nga mga ministry. Pero, sa mga panahon baya nga ara na siya dito gahimo sang iya nga ministry, may ara pagit siya sang solitary moments with God. So, kaistorya niya ang Father, kaistorya niya ang Holy Spirit sa ilang gathering, sa solitary confinement niya, giistorya niya ang aton nga Ginoo. So, idugang pagidto nato ng iyang pag-istoryahan ay dito sa iyang 3 years nga ara sa iyang ministry, active ministry. Idugang pagid naton to sa 33,000 hours of instruction. So, that's the answer that I had thrown in
kay Brother Luli and somehow nag-heart-heart din sa message. And ang awesome nga reply, wow. Mapawaw juga, you know why? It's because kung naa may picture perfect na example na kinahanglan nato tan-awon, gihatag na sa narrative. That's why even the Apostle Paul, tanawa ko din nyo, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano siling ni Paul? Sige daw, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. So kung naaman tayo i-imitate, kung naaman tayo i-mirror, kinsang dapat nato i-mirror? Sige daw, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano siling ni Paul? Ha? Sige daw, Brother Luli. Kisa itong i-imitate si Jesus Christ. That's why, kung imong i-connect, be imitators of me, ni Pablo. Kamo nga mga taga-Corinth, you imitate me. Nakita ninyo akong kinabuhi sa panahon nga naako sa inyo ha, sa Athens. Nakita ko ninyo kung paano kung standard of living, wala ko nahimong pabugat sa inyo ha. I work my hands. And then at the same time, I do my ministry in teaching and learning and teaching and learning and understanding and studying the words. So that whenever we are gathered around, tuon ta sa pulong sa Ginoo, labaw sa katanan, mo ginang challenge ni Pablo sa ilaha. That's why, kung imong i-connect ang 1 Corinthians 11:1, you go to Colossians chapter 3. Verses 1, 2, and 3. Sa ni Paul. Colossians chapter 3, verses 1. Sige, follow me silently. Basahon nakon sa English Standard Version. If then you have been raised with Christ. Okay, nabanhaw naman kita, upod ni Kristo. Ang iyang kamatayon, paglubong, depiction to siya nga kung may ara man sang napatay sa aton, wala sang iban kundi si Adan. Paglubong, kay ginlubong napatay na gid dapat si Adan. Pagkabanhaw, nahimo kita nga na-identified kay Jesus Christ. And then siling niya, sentence 2, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds, your intellect, on things that are above, not on things that are on earth. 3, for you have died. So that's actually, gin-reiterate niya ang idea sa verse 1. O napatay na kamo, kuyog ni Kristo. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. And Christ there is actually the Word. Okay? So, kabay pa nga ato na siya i-reconcile nga kada importante na ang word. Balik sa aton nga slides. Importante ng word nga conscious. When you say conscious, sa panahon nga nagmata kita, hasta nga matulog kita. Ang akon nga suggestion sa inyo, kung may ara ka mo sang chance, and then may ara man lang sang internet sa balay, pangita ka sang teacher, nga kung nagapanghugas ka sang plato, nagapanglaba ka, instead nga mamati ka sang radyo subong nga, puro na lang, flood control ang mabatian natin, puro negative na ang ginapang broadcast ang media. Mahimo kita actually negative man, sa mga panahon ginapamatian natin, mahimo nga mag-negative kita sa gobyerno. Pero honestly, kung aton nga i-recollect ang mga natabo sa panahon ni Pablo, kung inyo nga studihan ang life ni Nero, imagine ha, sa panahon nga nagsulat si Paul, sometime in 58 AD, sa Romans. And then, gin-discuss ni Pablo ang Romans chapter 13. Ihatag na ako na sa inyong assignment. Basahan lang ninyo ng Romans chapter 13. Kag kung i-relate mo ni siya sa history during the time, mangtas kaayong ilang nga emperor because during the time, sa panahon nga nagsulat si Pablo, ang emperor nila si Nero. And historically wise, inigaling si Nero nga mangtas siya. Pagkaadlaw, makita siya dito sa mga senador nga kumbaga, double ang iyang personality. Sa adlaw, magpakita siya dito sa mga senador nga kagalang-galang ka siya. Pero kung gabi, nagsuot siya sang tawag sang bayo, sang wolf.
Kag ginapangkaddoan niya atong mga babae nga mga tahom sa ilang lugar kag isa sa mga nagapang-rape. Yeah. To the extent nga gin-rape niya iyang mama, ginpatay niya iyang mama. Pero si Pablo, pagsulat sa Romans chapter 13, respect the persons in authority. Kay ginalaw na sang Ginoo nga ara sa dira. Kay nga para mag-learn kita nga hindi sa aton nga panggobyerno ang aton nga resting place. Nga ginalaw na sa subong ara dira si BBM. Para testingan kita kung mapabiktima ba kita sa sinang ilang flood control nga na, or ang aton nga reliance is always in the Lord. That's why sa Romans chapter 13 nagasilingin si Pablo and pray for them. Isa sa mga gahom nga aton magamit is ang gahom sa pag-ampo. So Father, ikaw lagi bahala sa amon nga leadership. Nakita mo nang amon nga buwas damlag, pero ako gusto ko nga conscious sa akon nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nga man, kung ang ina nga video nga ginakaskade nila sa Senate subong. Imagine ha, Auntie Bibing, kung i-cascade na siya, gin-play sa YouTube. Tapos gin-observe mo, nadula lang imo nga 2 hours sige pamati kung sino may privilege speech. 30 minutes kay butang naton kay Marcoleta, may 30 minutes nga i-interrogate si Marcoleta ni amo ni nga senador. Another 30 minutes dula nang imo nga 1 hour and 30 minutes. And those things don't have eternal value. Na-realize mo natin Amino kaysa may aras ang mabatian ko sa tawag ni sa radyo nga iniganing mag-play sa Christian station, may ara sa mga feed-in ng mga news, palusot. Kaya yung mas importante para sa aton ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So again, may our conscious awareness or conscious time, we grow, of course, in the study of the Word of God. Ecclesiastes, we go to Ecclesiastes, chapter 12. Tanaw natin ang mga principle na ginhatag ni King Solomon. Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 7. Isa-isaw natin niya siya. Remember also your Creator in the days of your youth, meaning pagkapagsik pa ta. Ang ato nabi nga pag-intindi sinisubong nga ang youth ara lang sa edad 10 years. No. Kung hindi sa mga panahon nga pagsik pa ta. So from the time nga nahimo kita nga believer, kag pagsik kita aton gamiton ang aton nga kusog. Kung ibalik ko sa inyo ang pamangkot, ano ang greatest commandment? You should love the Lord your God with all your heart. Sunod, with all your soul pa. In our soul, sarihan tayo kadali aton soul. In our soul, mayroon na siya sang-anom ka characteristics. Ang first is conscious. We have our volition. Mamati ba ta? Magtuon ba ta? It's our choice. That's freedom. We also have our mentality. Aton ba ni nga paligban? Aton ba isipon? Or hindi? We also have our conscious, volition, mentality, di na magsulat. Subconscious. Sa aton nga subconscious, dira naton gina-store tanan, ang aton nga natun-an. Magwala na siya sa aton nga conscious awareness, kung aton na siya nga hulbuton. And then we also have our conscience. Wala na. I surrender all lagi siya. We also have our conscience. Ang inang conscience, amo na siya ang communication room sang Holy Spirit sa aton. So, Auntie Bibing, kung nabutang ta sang damo nga mga commands nga halin sa Ginoo because we remember our Creator in the days of our youth. Ang inang konsensya, amo na siya ang link sang Holy Spirit para nga istoryahon niya kita sa aton nga buhaton. Kag kung manabuhat naman naton kag hindi refine or re-intuned sa iya nga pamaagi, amo na siya ang contact point sang Holy Spirit in us. Amo na nga konsensyahon ta sang aton nga Ginoo sa panahon nga mayara kita sang ginahimo. So
conscious, volition, mentality, subconscious, and then conscience, and then lastly, emotion. Ipaulahin na gining emotion. Sorry, hindi na magsulat gid. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So anong categories sang cabinet, kung may istorya sang cabinet? Cabinet sa aton nga soul. And it's immaterial, intangible. I hope nga klaro lang. So, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, sunod, with all your mind. And that's our intellect. Kung ang atong IQ, regardless kung sa man ang atong IQ, may will always understand kung istoryahan naton ang SQ. Upat man gud ni. Emotional quotient, intelligent quotient, spiritual quotient ng ikaupat. Kalimot ko sa ikaupat. But istoryahan natin ang spiritual quotient. Kung ang intellectual quotient, pag magsiling ka nga way above ang imong intelligence, ara ka sa 140, 270. Bright ka na kahit sina. Okay? Pag ara ka sa 70, amo na siyang ginahambal nga ara ka sa dumbest part, no? Pinakabugo. Pero sa spiritual quotient, walay carry over sa IQ because sa spiritual quotient, intindihon nato ni siya, it's infinite. Because the mind of Christ is infinite. Amo na nga itong mga disciples, siling ka, mga fishermen lang man to sila. Gin-small sila sa mga Pharisees. Pero tungod kay upod nila ang nagapanag-iyas ang tanan nga kaalam for the next 3 years. Ang ilang witness, ang ilang kinabuhi, ang pagkuha nila sa SQ or spiritual quotient, it's infinite also. So ara sa aton kung paano naton ni siya i-expedite, mas ang aton lang ginaistoryahan, realization ni siya nga pagsiling ni King Solomon, we remember our Creator in the days of our youth. Okay? So, tatlo na. Should love the Lord your God with all your heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. So kung ginatagaan kita sang Ginoo sang ang kusog, kabay pang always naton i-expedite. Expedite naton na prepare kita always, ready kita sa pagpadayon, sa pagkaon, sa pulong sang Ginoo. Balik, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. We remember our Creator in the days of our youth, before the evil days come and the years draw near. So, hindi natin pagpaabuton nga magsakit pa, no? Magsakit-sakit. And years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. One of my real talk sa akon nga lolo. The abundance ba sang aton nga natunan, akong gina-share sa iya. Ang siling ni lolo sa akon, tigulang na ko para magpamalandong sina. So, somehow, nakaabot na siya sa punto ba nga, nagplato na siya. Hindi na siya gusto magpalitik sa iya nga ulo. So, ang point lang na, hindi natin pagulaton nga, magplato kita, kagulat na kita sanggana sa pagkaon sa pulong sang Ginoo. Because the thing is, ang mga succeeding ang mga verses, ang siling ni, balik, verse 2. Before the sun and the light and the moon and the stars are darkened, paghanap na ang aton nga mga mata. Hindi na kita, tamad na kita magbasa kay hanap na ang mga letra. Hindi na kita makakita sa aton ginabasa kung wala kita sang antipara. Pag madula kaning antipara, hindi ka nakita. So, i-expedite natin ang aton nga kusog before nga magsalop ang aton nga pananaw. And then, and the clouds return after the rain. Verse 3, in the day when the keepers of the house tremble. So, kung mga panahon na nga ang kamot, okay, nga amo ang nagadepensa sang sininga lawas, huyang na, hindi naton to siya paghulaton. Ang mga tuhod nga hindi nakabatas nga magtindog, kapuya na siya kay puno na sang rayuma kag arthritis. So hindi naton na siya pagpaabuton. And the strong men are bent, so it's the same. It's actually a figurative language sa kinabuhi sang isa ka tawo. And the grinder says, pag wala na sang mga unto, siling nila pagka magsakit daw ang unto,
amo ni siya ang pinakasakit nga hindi kapag patulugon. Nga halos buwakon mong imo nga buwakon mong imo nga ulo kay sakit kayong ngipon. Sa ang point lang na hindi nato ni siya paghulaton ng panahon in our conscious awareness. Hindi nato ni siya paghulaton ng panahon nga amo sini sa katamangita kay wala na sanggana sini. And those who look through the windows are dimmed. So ang mga mata gihapon nga hanap na. Verse 4. Sorry. And the doors on the street are shut. Meaning, do pa rin siya sang hindulungog because we have our ear gate, we have our eye gate, we have our nose gate, okay? Touch gate, we have our taste gate. Ang ginahambal niya sa verse 4 is our ear gate. The doors on the street are shut when the sound of the grinding is low, and one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of song are brought low. Meaning, ang mga tao nga nagalakat-lakat, hindi mo na mabatian. No? So, nag-shutdown na ang aton nga hindulungog. So, kung able pa kita mamati, ang akong gid nga hindi requirement. Ang akong gid nga suggestion, kung maara ka mo sang tao nga gina-follow, nami lang kay may ara kita sang technological advancement today, you don't need to sell out money. Because 10 years ago, mapati ka mo kasi hindi. Pag-purchase lang sang isa ka tape, 30 minutes, di ba, ang atong tape? 30 minutes, tapos ibaliktad mo, another 30 minutes, mag-spend din ka 110 to 120 pesos. Actually, 20 years. Kaya mo man ang uso. Pag-stop, balik mo naman. Tapos, nag-evolve, ara na VHS, tapos CD, tapos nauso atong mag-burn ka sang mga files. I have plenty of CDs nga somehow ginapamatian akong dati, pero kay naga-evolve siya nga naga-evolve. In our time today, naanay technological advancements. Ang ako agong suggestion, if you have the time, kung nagapanglabaw man ka, tapos walay ginagamit ang ato ang hindulungog, paminaw og mga lectures. Kasi kung naman ka ginapaminawan or gina-follow nga tao nga imong ginapaminawan, bisan kung ang iyang lesson is 1 hour, dili man to nimo tanan ma-absorb. Honestly, dili ito nimo ma-absorb tanan. Pero, kung ara ka sa punto nga atong 5 minutes nga iyang ginhaboy nga principle, tapos nakasiling ka, tama, no? And then you received it to be true, you believe it to be true, mahimo na siya nga imo hangtod sa walay katubtuban. So, imbis nga sayangon nato ng aton nga time sa pagpamati sang music, o ikaw makasabat sino kung anong music ang ginapamatian mo. Imbis nga, sayangon mo ang imong nga panahon sa pag-play sang games. Subong, may ara sila sang ginano regarding sa mga games. Mga kids, bantayan naton ha. Atong ilang nga games gani nga Roblox. Okay? So, damo subong sang ang victims mga bata. So, kung pabayaan nato ning aton nga mga kids, may expose sa sini nga mga games, hindi nato nabalaan kung ano ang mga content. To the extent nga ginambala nila nga may ara sang occultism. May kulto nga nagapangitabo sa sinang mga games. To the extent nga na hypnotize na ang mga bata nga mag-obey sa kung ano ang instruction sang programmer. Just be very careful. Okay? So kita nga mga hamtong na, naintindihan na nato ng ato na kinabuhi. Although manu-manu man ni siya, kag freedom ang issue. Hello pa, good morning. Kita gid actually ang mag-reconcile sang aton nga panahon. We only have 365 days in a year. Kag ang madala lang naton nga gin-invest sa panahon nga ara kita diri sa duta, madala naton ang investment in eternity ang pulong sang aton nga Ginoo. So again, that's a kind of suggestion ara gid sa aton kung anong aton pagabuhaton sina. Balik, Ecclesiastes chapter 12 ara na kita sa verse 5. They are afraid also of what is high. Kung tigulang na gani kung hindi na saka mo sa hagdan mahulog na. And this is the reality. Okay? So di na natin pagpaabuton nga mag-abot pa sila nga panahon sa katamangita sang pulong sang Ginoo tungod kay again wala na kita sang siling bagana. And then siling niya, and terrors are in the way. The almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along,
and desire fails because man is going to his eternal home. So, nag-istorya na siya sa deathbed. And the mourners go about the streets. Maralandra sa iya nga palibot ang silingba nga makigduyog sa iya sa panahon nga ara siya sa final nga himlayan kag pagburol sa iya. And then verse 6, before the silver cord is snapped. Pag mabugto ang silver cord, this is actually a figurative language about life. Or the golden bowl is broken. Or the pitcher is shattered at the fountain. It speaks about death. Or the wheel broken at the cistern. Verse 6 speaks about the physical death. Verse 7, siling niya, and the dust returns to the earth as it was. And the spirit returns to God who gave it. That's why gin-resolve natin isa sa aton nga lesson. Mabalik lang ang tao sa presensya sa Ginoo kung ang ining ruwak na buhi. This ruwak or the neshama, nefesh, it's not neshama. Ruwak or nefesh is the same, no? The human spirit. It died in Adam. In Adam, all men died. That's why importante kaayo nga mabuhi ang human spirit. So ining verse 7, nagapahitungod ini siya sang believer. Pero ang believer, hindi po siya exempted sa tong verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. Kahit tanan kita, ara pa kita sa siningalawas. Although, convinced kong ara sa aton ang rapture generation. So, kung may ara man sang pag-ampo, ihangyon ta sa Ginoo, kabay pa Lord, nga hindi ko ma-witness ang physical death. Kabay pa nga ma-witness ko ang rapture of the church. Because I firmly believe that we are in the rapture generation. Affirmative. Affirmative, ladies and gentlemen. So again, verse 7, this speaks about the believer in Christ. Kaya nabuhi ang iyang human spirit. Because this goes back to the Lord. Pag mapatay ang lawas, it goes back to the dust. Kag ang spirit, magabalik sa Ginoo, ang iyang dala is the soul. Okay? Question so far, before ta magpadayon. Basta ang aton gid nga resolution is, ang tao hindi siya magkadto sa linaw nga kalayo tungod kay makasasala siya. Nakasala siya kahapon, kasala siya karon, makasala siya buwas. Isa lang kasala, ang gina-identify naton always, nga amo ang naglaglag sa iya pakadto sa impierno. Sala nga wala gid nagpati. Hatag sa iya ang gift. For the longest time nga nagakinabuhi siya. 60 years, 70 years nga siya sa duta. Always ginahatag sa iya ang principle ba nga ang gugmas ang Ginoo, ginpadayag na, ginpadala si Kristo, that whosoever will believe about Christ dying on the cross, He was buried, resurrected from the grave. Pagpatihan niya, mula gito para mabuhi ang iyang human spirit. Okay? So again, na-resolve na nato ni siya sa aton nga congregation. Ang tao makadto lamang sa sabalik sa Ginoo kung mabuhi ang iyang human spirit. The very essence of our existence. That's why, may buntag. That's why even Apostle Paul, nag-ingon gid siya, kung naay natural body, napoy spiritual body. Okay, adon sa nato na. 1 Corinthians chapter 15. So, ang idea sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 is the spirit nga magbalik sa Ginoo kay ginhambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Sundon niyo lang ako sa mahipos nga pamaagi. Mag-start ako sa verse 42. Are you there? Sundon niyo ako sa mahipos. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. This is the body. This is the weakness or weaknesses that I get from Adam. What is raised imperishable. 43. It is sown in dishonor, kay nag-disobey si Adam. It is raised in glory. Tungod kay ara sa aton si Jesus Christ, who is the author of glory. Next, it is sown in weakness. Huyang ning aton nga lawas, kay sa kasakit-sakit. Tama? But, ambal niya, it is raised in power. Kag mahimo lang pag ini siya ma-fortify, mapaligon kung damo ta sang ginkaon nga pulong sang Ginoo. Verse 44. Amo ni ang relevance dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7.
It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. Amunting magbalik sa Ginoo ang spirit. So again, balik sa aton nga balik anay sa akon nga tudlo. Balik ang inyong pananaw. Body, the soul, amuni ang spirit. Amuning ginpangga sa aton sa panahon nga nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. So we have the natural body, it is also raised a spiritual body. If Aragyapan ko sa verse 44. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Amo nang hambal ni Jesus Christ kay Nicodemus, kadumdum ka mo kay Nicodemus kay ni Jesus Christ sa ilang conversation. Silingan ko gid ikaw. Unless ang tao mabuhi sa tubig, kag ang tubig there is actually hudor from the Greek. And it's amniotic sac. Hindi man pwede nga iluwal sang nanay ang bata nga wala sang bahay panubigon. Otherwise, mapatay na siya. Okay? So, paghambal ni Jesus Christ, unless a man is born of water, that's physical birth. And of the Spirit. Amo ni ginatudlo karon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. He cannot enter the kingdom of God because in Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the dust goes back to the ground, the Spirit goes back to the Lord. Kaya ang Spirit comes from God. Kung may ara man sang element ang tao nga hindi mapatay, kapin pa ang unbeliever, ang soul. Kasi ang soul hindi kina siya mapatay. So balik, gin-fortify ni Jesus Christ. Again, Nicodemus, I say to you, unless one is born of flesh, flesh is flesh. Spirit is spirit. That's why, go back to 1 Corinthians chapter 15, verse 44. Pagka-beautiful sang diskurso ni Pablo. Siling ni Paul. Naalala ko sa verse 45. Thus it is written, the first man, Adam, became a living, that's soul. Okay? Living soul ang iyagin pahitungdan sina. And then the last Adam became a what? A life-giving spirit. That's why imperative ang aton nga belief sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Kay ara dito ang credit. Hindi sa aton nga nagpati, kung hindi, ano ang aton ginpatihan? Inhale, doktrina. Exhale is when we believe about the doctrine. Pero kung gin-inhale mo lang, pero wala ka naghimo sang desisyon sa pagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, hindi mabuhi ang human spirit because Jesus Christ is the life-giving Spirit. Question so far. I hope klaro ni siya. Importante gid nga diskurso. Very, very important point sa spiritual paradigm ang atong ginaistoryahan sini nga aga. Kag kung ma-master ninyo ni siya, bisan hindi ka na magtawag kay kung sino nga pastor. I had an experience. Kay istorya dito sa Gwa. Kay hindi nyo na depensa ng iyang ground. Tawag siya karon. Anong ganito? Pwede niyo maistorya? What's the point? Ang point is, ang gusto gid sa Ginoo nga mahimo ta master. Kay bisan sino ang aton nga kaistorya, kung gamit naton ang pulong sang Ginoo, hindi ang aton nga filosofiya ara sa tawo nga aton ginaistorya ang magpamalandong. Haboy lang verse. Wala damo istorya, di ba kay Arnold? Haboy ang verse. Ikaw igsoon, basta mo na siyang pagtudlo. Dili ako nagtudlo, kundi si Pablo mismo ang nagtudlo. Dili akong idea, dili akong philosophy, dili akong konsepto. Gitabangan na nato ang tao nga atong kaistorya nga i-lead over sa pulong sa Dios. Again, earlier ang atong ingon kaganina, dili nato role ang pag-convince, dili nako role ang pag-convict. Balik. Nato sa verse 47. The first man was from the earth, a man of dust. And also ang ining man of dust i-connect sa Job chapter 23 verse 6. Somebody ato daw. Job chapter 23. Is it chapter 23 or chapter 25? Balikan ta lang na siya. This man of dust is actually chapter 23. Chapter 25 sa Job. Ano kita? Sige daw. May nang makita nyo. Ano kita kay Adam? Sige daw.
We are? We are worms. The first man came from dust, and we are worms. Job chapter 25 verse 6, how much less man who is a maggot. Worm. Dahil sa iyo, Pastor, worm? We are worm. And the Son of Man who is a worm. That's why, you go back to 1 Corinthians chapter 15. Nang wala kita sang ipasigarbo sa tubangan sang Ginoo. We are joyful though, tungod kay naintindihan naton kung ano kita kay Jesus Christ. Ara na kita sa 47. So the first man was from the earth, who is worm, a man of dust. Again, worm. Amo na, tama itong hambal sang aton nga ginakanta. Of such a worm as I, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Because again, we are worm in Adam. Pero interestingly, padayon na, the second man is from heaven. To which, of course, ginhatag sang Ginoo ang tanan nga aton pagapanublion. In Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God of Father who made the grandiose plan. In His pre-designed plan. Ano ang plan sa aton nga Father? To bless us with all the spiritual blessings. Kabalo ko anong impact sini sa akon? Every time I walk during the night and I lay my eyes up above, hambal ko gid. Wow. Father mo niya akong pagkapanublion. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all the spiritual blessings by virtue sa atong pagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. So ang glory, ang benefit, ang praises, balik tanan sa kay Jesus Christ. Kay wala gid kita sang siling ba nga ipasigarbo. Amo nang siling gid ni Jeremiah, kung may ara sang magpahambog sa Ginoo, magpanghambog siya kay naintindihan niya ang aton nga steadfast love, that's the mind of Christ, may righteousness and justice. Kagamo ni siyang akon gina-uphold. So balik. 47. The second man is from heaven. 48. As was the man of dust, so also are those who are of the dust in Adam. And as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. Pamangkot, ano kita sa Philippians chapter 3 verse 20? Sino kita? We are citizens of heaven. That's why, kabay pa nga maintindihan naton, nga ara pa lang kita diri sa duta. Wala kita, nga ara pa lang kita diri sa duta, pero nakapungko na kita sa mga langit. Wala, gapagot din si Satan, sini nga mga pagtulunan ba? You go to Ephesians. Amo ning aton nga benefits, amo ni ang privilege naton. Sa panahon nga nagpati kita kay Jesus Christ, Ephesians chapter 2, verse 6. Ano ginhimo sang Ginoo sa aton? Wala sang dugang nga sirkus. Wala sang dugang nga kung ano ang himuon, kundi sa panahon nga nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Sige daw, Ephesians chapter 2 verse 6. Ano ginhimo sang Ginoo sa aton? Carol, anak ka, sige daw please. Alright. That's Ephesians chapter 2 verse 6. Okay. And seated us in glory. Wala na dugang din ang statement that He already seated us in glory. Sit together in heavenly places. In short, anti-inday, ara pa kita diri, pero sa plano sang Ginoo, spiritually, ara na kita kay Jesus Christ because we are in Christ. Amo na siya ang beauty sang sina nga statement. Di lang nato masulat ng aton nga whiteboard ba. Kabalo ka mo ng impact sinang word nga in Christ. Kung si Jesus Christ karon nagapungko sa trono, we are already there. Ang problema lang kamo ni, we are at the home court advantage of Satan. Daghan kay mga diversions. Pero kung ara kita sa home court ni Satan and then we play with the rules,
Kay nakasabot ta sa statutory requirements of God. Kabalota kung paunsa modula. Plus the fact na sabta nato ang protocol. We continue to be humble. We continue to be clean before Him. Kasi kung tinlo baya ta sa tubangan sa Ginoo, iyahag yung i-reveal ang tanan nga iyahang pagpakamaayo sa iyahang mga pulo. Dili niya i-reserve kay nganuman tinlo man ta, we have that awesome intimate fellowship with God. That's why importante kayo ang protocol. Sa sunod nato nga mga lessons, importante kayo ang protocol nga ma-master sa mga Kristohanon. Padayon ta, wala ko man si GR. Balik, 1 Corinthians 15, aran ako sa 49. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. In short, okay, mapatukod na nato ng doktrina nga dito sa future, ang mga babae, mga babae, wala na yung babae dito, ha? Wala na yung babae is puros na lalaki. Okay, you will be like the Lord Jesus Christ, ante. You go to Philippians. I-prove nato siya sa scriptures. Kasi we will bear the image of the second man who is Jesus Christ. Ipatukod nato na siya nga doktrina. You go to Philippians chapter 3 verse 21. And then ang isa moadto sa 1 John chapter 3 verse 2. Dili ako ang mag-convince ha, ang pulong sa Ginoo. So we will bear that image in eternal glory. Antidudong, ang akong tanaw sa imuha in glory is the face of Jesus Christ Himself because of this verse. Sige daw, Philippians chapter 3 verse 21. I-shutdown na nako ang ano, G, para makakonect ka dayon. Pwede na siya. So, last two verses. Sige daw, sige daw. Exciting ni siya kung nagatunta sa pulong sa Ginoo. Very, very exciting and interesting ang ginalay down. That's why, ang pagsulat gid ni Pablo, I bow my knees to the Father. Pero may ginano ni Papang sa aton. How high, how deep, how wide. This is actually beyond our imagination. Pero may mga narrative mag-iingon ang Ginoo sa ato nga i-conceptualize nato pagpadagan sa ato ang intellect. Sige daw, Philippians chapter 3 verse 21. That's bearing the image of Christ. And then 1 John chapter 3 verse 2, nag-second demotion si John. Sige daw, 1 John chapter 3 verse 2. Now we are children of God. Okay. As not yet His will, what we shall be. But we know that when He appears, sunod. we shall be like Him, for we shall see Him. Di ba? So mga babae, in eternity future, kung 60, pilang edad mo kang ante? Kung 67 ka, mahimo kang 33. Kung 18 years old ka, mahimo po kang 33. Ante, 73, right? Ante, Belisilda, 73? Ayan. Ang mga bata sa Christian age, the same na siya ang ilang itsura kay Jesus Christ. Laki na tanan. Paano ma-identify si Jesus Christ sa imo kag sa akon? Sige daw. Ano ang identity? Yes. Ang prototype is the nail on the cross. Ma-identify siya. Okay? Pero ang nawong will be like Him because we will bear that image. We become that image. 1 Corinthians chapter 15 verse 49. Sulat niya mga verses para mabalikan ninyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 49, Philippians chapter 3 verse 21, and then 1 John chapter 3 verse 2. Oh, naana mo itudlo. Yes, Uncle. Ano dito malula kung pansanya ng kamot? Kailan informing siguro si Jesus Christ. Well, para makita ang identity. Kay sa panahon nga, di ba? Siling ni Thomas. Hindi ko magpati, 2 weeks na to siya. Hindi ko magpati kung hindi ko makapta ng iyang agi sa iya kamot.
lansang, iya nga gusok. So I believe nagstay to siya to be his identity in future glory. Para kung may istoryahan man dito sa peace on earth, abundant peace. May istorya ang history, ang inang gapungko sa Jerusalem, makita nyo, may ara sang agi sang lansang iya nga kamot, tungod kay ang natabo sa iya ginlansang siya. Sometime in 3,000 plus years ago. May ara sang demarcation line. Kasi ang mga tao during the time, it will be hard for them to believe. You know why? Abundant kayo dito. Masiling ka nga ang babana, ara lang dito sa kaon mo, gapamunga. During the time, ang babana, pati sa iya nga trunk. Damo ang bunga sa mga panahon sang prutas during the time because there will be abundance. And very, very hard ang pagpaintindi sa tao during the time kay naay so much in abundance. Budlay baya papatihon ang tao nga ara sa manggad. Tama? Amo lang kinanglan may ara sila sang makita. And that's my standpoint. So, ara na si Brother GR. Kabay pa nga nakuha nyo to ang mga verses, balikin nyo ang mga verses, kaya mo nang magpaligon sa aton sa sina nga doktrina. Mag-pray kita sa aton, magdukot sa aton mga ulo sa pag-close ang aton nga Sunday School. Salamat kinamay sang nag-transpire nga pagtulunan siningaga. Kabay pa nga magapadayon sa tubo sa kaalam kag kahibalo ang imong mga kaanakan sa sininga dapit. Naintindihan gid namon nga kung may ara kami sang conscious awareness nga i-allocate na time sa pagpungko, pag-usisa, pag-meditate sa pulong sang Ginoo, hindi gid kalikayan nga ini siya magatubo. Susama sang liso nga nahulog dito sa tambok nga duta. Kag amo to siya ang nagtubo kag nagpamunga sang damo pagid nga mga bunga. Kag sa espirituhanon nga kabahin, sa panahon nga kami may ara sang in abundance of the Word of God, which is the mind of Christ. Hindi gid kalikayan nga magaproduce ini sa sang bunga sa espirituhanon nga paradigm. Puno sang gugma, may ara sang kalipay, may ara sang kalinaw, may ara sang pagpasensya, may ara sang kindness, may ara sang pagkamaayo, may ara sang matinumanon, may disiplina sa kaugalingon, kag mapainubsanon. So salamat gid Amay sang padayon mo paghatag sang sini mga pagpanudlo. Wala mo ini siya gintago, kun hindi nahimo ini siya nga dayag sa imong mga kaanakan nga may ara sang handom sa pagtuon, may handom sa pag-inom, kaon sa pulong sang Ginoo. Kabay pa nga ikaw magapakamaayo, even man sang amon nga second worship service sini nga aga. Sa imo Ginoo nga manughambal, salamat gid sang kaalaman nga imo ihatag sa iya kag ang kada isa nga magapamati sini nga adlaw, magapadayon sa pagdasdas sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Considering nga ara kami sa home court advantage sang kaaway sang Dios, walay lain kundi si Satan kaupod sang iya nga mga celestial hierarchy. So salamat gid sa grasya nga amo na angkon kag amo ni siya ang gahom, wala sang iban kundi ang pulong sang Ginoo. Amon ginabalik dira sa imo ang pagpasalamat, pagdayeg sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Good morning.